Ang halimaw sa bubungan, isang kwento ng tik-tik. Sa isang tahimik na baryo sa Visayas, nakatira ang mag-asawang sina Miguel at Aling Rosa. Matagal na nilang hinintay ang pagkakataong magkaroon ng anak. Kaya nang malaman nilang buntis si Rosa, walang kapantay ang kanilang kasiyahan. Halos buong baryo ang nakiisa sa kanilang tuwa. Lalo na't mabait at masipag ang mag-asawa. Ngunit sa kabila ng kanilang kasayahan, isang matandang albularyo, si Lola Sabel, ang lumapit sa kanila at nagbigay ng babala. Nagtawanan ang ilang kapitbahay na nakarinig sa babala ng matanda. Mga lumang pamahiin na naman, sabi ng isa. Ngunit si Miguel ay hindi nagbiro. Alam niya ang mga kwento tungkol sa tik-tik, isang nilalang na tulad ng aswang, ngunit mas tuso at mapanganib, lalo na sa mga buntis. Bilang pag-iingat, sinunod ni Miguel ang payo ng albularyo. Bumili siya ng maraming bawang, asin at palaspas mula sa simbahan. Ipinako niya ang mga ito sa paligid ng bahay at tuwing gabi, tinitiyak niyang sarado ang lahat ng bintana. Akala niya ay sapat na ang mga ito upang mapanatili silang ligtas. Ngunit hindi niya alam, may isang pares ng pulang mata na matagal nang nagmamatyag mula sa itaas ng kanilang bubungan. Ang unang gabi ng pangamba. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Rosa, nagising si Miguel sa kakaibang tunog na pumuno sa katahimikan. Tik, tik, tik! Sa una niya kala niya ay guni-guni lang. Marahang tumayo si Miguel at sinilip ang labas sa pamamagitan ng maliit na siwang sa dingding. Tahimik ang baryo, ang liwanag ng buwan ay kumikinang sa mga bubungan. Ngunit nang itaas niya ang tingin sa kanilang sariling bubong, nanlamig ang kanyang katawan. May anino ron, isang malaking nilalang na may pakpak matutulis na kuko at isang manipis na dila na gumagapang pababa sa kanilang bubong. Pilit na hinahanap ang isang maliit na butas o siwang. Tik, tik, tik! Mas lumakas ang tunog. Ngunit isang bagay ang nakapagtaka kay Miguel, parang lumalayo ang tunog kahit kitang-kita niyang nasa bubungan lamang ito. Dahan-dahan siyang umatras papunta sa kama at ginising si Rosa. Gising Rosa, may tik-tik sa bubungan. Nagising ang babae na may halong kaba sa kanyang muka. Agad niyang kinuha ang isang bungkos ng bawang at itinapon ito sa sahig, habang si Miguel ay mabilis na ikinalat ang asin sa paligid ng kanilang higaan. Nang maramdaman ng tik-tik ang bawang, bigla itong napahinto. Ang dila nitong pilit pumapasok sa siwang ng bubungan ay mabilis na umurong pabalik. Ilang saglit pa, isang nakabibinging hiyaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang sumilip si Miguel sa bintana. Doon niya nakita ang nilalang, isang pangit na halimaw na may mahahabang kuko at pulang matang naglalagablab sa galit. Pilit nitong nilapitan ang bahay, ngunit tila may hindi nakikitang hadlang na humahadlang sa kanya. Napaatras ito, nagpadyak sa lupa at sa isang iglap lumipad ito papunta sa kadiliman.